Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Samahan niyo po muli ay inyong lingkod, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa ng komentuhan natin mga kababayan, babatiin ko muna po kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, wag na po natin pagtagalin. Umpisahan na po natin ang kukomentuhan po natin. Komentuhan po natin ang pahayag po ng Vice President sa kanya na in-interview po siya ng mainstream media. At talaga pong tinanong po ang Vice President lalo po sa kanyang planong pagtakbo sa 2028. At siyempre po ang ginagawa po ng Vice President na kung paano po siya magtrabaho at siyempre po kung paano rin po kitilin ang kanyang budget sa kabila ng limitado na lang po ang budget ng Vice President pero nagagampanan pa rin po niya ang trabaho niya, lingkod bayan. Pero sa kabilang side naman po, komentuhan din natin ang trabaho pong ginagawa sa atin ng mga congressman. Magtatatlong taon na po, tingnan po natin kung saan po nakatutok ang mga congressman, lalong-lalo po yung grupo po ng Quadcom mga katambay. Tingnan po natin, unahin po muna natin na pakinggan ng Vice President at isunod po natin ang mga kapitapitagan po sa institusyon ng Kamara, mga congressman, kung saan po sila nakatutok. Pakinggan po natin ang balita. Seryosong pinag-iisipan daw ni Vice President Sara Duterte na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Sinabi yan ng bise sa kanyang News 5 exclusive interview. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara tila ilag sa issue ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, particular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Nakita po natin, narinig po natin ang pahayag po ng Vice President. Sa kabila po ng pinupolitika siya, trabaho lang po ng trabaho ang Vice President. Kahit po napakalaki ng cut ng kanyang budget, kahit po nabawasan po ang mga satellite offices at ang kanyang burial, yung mga pagtulong po sa ating mga kababayan na mamatayan, kailangan ng suporta lalo po sa mga pagpapalibing at ang kanyang mga medical mission ay nabawasan po mga kababayan. Ganyan po ang politika po sa atin. Kung sino po ang gumagawa at nagtatrabaho ng tama, siya pa pong napopolitika. Pakinggan naman po natin ang trabaho, mga tambay.
Ang Vice President ay gustong-gusto po magtrabaho at iayos po ang problema ng bansa. Kaya lang po, Vice President pa lang po siya. Ano po sabi ng Vice President? Ang pangangailangan ng taong bayan ang unahin. Mahal na bilihin, mahal na bigas, pagkain. Siyempre kasama na kakulangan sa trabaho. Pero ang mga congressman, ang tinututukan ay siya. Pamilya Duterte lang po ang pinoproblema po ng mga congressman. Hindi po ang problema ng bayan. Ang problema po ng mga congressman, ang mga Duterte, lalo-lalo po ang Vice President. Pakinggan po natin. Away from our constitutional duty. If it is endorsed, Ulitin po, ayan. Ito po ang mga congressman. Ito po ang kanilang tinututukan. but we will not shy away from our constitutional duty. If it is endorsed, ako personally, I will be attending that committee as a member of Committee of Justice, and I'd like to see that through. 2 buwan nang nakatenga sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco ang unang 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds. Kaya naman ngayong araw ng Biyernes, January 31, kinalampag na ng endorsers at complainants ang Kamara sa pamamagitan ng kabi-kabilang kilos protesta. Pero ayon sa mga kongresista, hindi nila tatalikuran ang mandatong aksyonan ang impeachment complaints. Ito ay oras na ma-transmit na sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez at ma-refer sa House Committee on Justice. I don't think the Congress will shy away from its constitutional duty. I don't think I've heard any member who would say no to it if it were to already be endorsed to that committee. To be honest, whether you're in favor or against the impeachment, Congress really has to act upon an impeachment complaint. So at the end of the day, we'll really check the merits of the case, titimbangin namin, so to speak. Gayunman, aminado ang ilang mambabatas, malaking hamon ngayon para sa Kongreso ang panahon. Ito ay lalo na't marami rin sa mga kongresista at senador ang abala na para sa paparating na midterm elections. It's not just a matter of impeaching a certain official. It's also assuring a conviction in the Senate. That's a different thing. So I think kailangan din natin makita yon. The Senate also will be, most of them will be focused campaigning, in the coming days. So that would also be a challenge. Hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring tugon si House Secretary General Velasco sa mga tanong ng media tungkol sa kahihinatnan ng mga impeachment complaint na nakabinbin sa kanyang tanggapan. Hanggang February 7, 2025 na lang ang sesyon ng Kongreso bago muling mag-break para sa paparating na eleksyon at muling magre-resume sa June 2, 2025. Rosa Licoz. Ayan mga tambay, hanggang February na lang po pala. Itong month na lang, mga tambay. Takot na po ang mga congressman, mga tambay, dahil nagdeklara na po. Nagdeklara na po ang Vice President na tatakbo po siya na presidente sa 2028 dahil sa nakita niya po na hindi po natugunan ng kanya pong sinamahan na ka-unit team na napakarami pong promises sa bansa, lalo po nung kampanyahan 2022. Napakaraming promises ng Pangulong Marcos. Kaya nga po saan dinala ng Vice President? 'Di ba? Saan niya dinala? Sa presyo ng bilihin. Kasi isa po sa promise po 'yan ng Pangulong Marcos, presyo, lalo ang bigas, 'di ba? Pero hindi po natugunan. At napakarami pa pong problema ng bansa, lalo po sa natuklasan po ng Vice President sa ating kaperahan. 2 tao o higit pa ang kumukontrol po ng pera ng Pilipinas. Pagka ang pera ay napunta na po at pinag-uusapan na po sa institusyon ng Kamara at Senado, kontrolado na po nila ang pera ng Pilipino. Sila na po ang nakakaalam at sila lang po, hindi po ang mga Pilipino. Dahil ang nangyayari po sa kabilang side, sa Kamara at sa Senado, lalo pag dinala na nila sa BICAM, closed door na po mga tambay. Doon na po nagaganap ang pinaputok ni Congressman Ungab, ni dating Pangulong Duterte at ni Attorney Vic Rodriguez. Doon na po naganap ang mga sinasabing maanumalya na budget ng bansa nitong 2025 mga katambay. Pero ang mga congressman, nakatutok lang po sa impeachment. Wala pong nag-iimbestiga at para po matukuyan kung sino po talaga ang pumirma at nagpuno at naglagay ng napakalalaking numero doon po sa mga blanco.
Napakarami pong blanco, ilang pages po. Blank. Para nga daw po tayo nagbigay ng cheque, pinirmahan natin at sila na naglagay ng numero, mga katambay. Ang sinasabi po rito ni dating Pangulong Duterte ay talagang napakalaking anomalya. Kaya nga po ito dinala na, usapin na po sa Supreme Court, mga katambay. Pero dito naman po sa kabilang side, ang ating Vice President, napakarami po niyang ginagawa pong pagtugon. Kahit po kakarampot na ang kanyang budget, ginagawan pa rin po niya ng paraan dahil alam naman po natin, siya pa lang po ang nakagawa sa kasaysayan ng Vice President. Siya pa lang po, kauna-unahan po, nagawa po ng isang Vice President na maglagay ng mga satellite offices of the Vice President sa buong Pilipinas. Pero sa kabila ng pamumulitika, naghahangad po at talagang nanggugumigil na maging Pangulo po yata ng bansa at maging Vice President dahil tinututukan din po dito sa kabilang side yung pagiging sinasabing puspusang impeachment sa Vice President para po ang Vice President ay mawala na po at tuluyan na pong mawala sa politika. At alam naman po natin kung mangyayari po ito. Pero malabo naman po sa sabaw ng pusit na matanggal po ang isang Vice President dahil wala naman po siyang nilalabag o ninanakaw sa pera ng bayan. Puro gawa-gawa lang po yata nila, mga tambay. Dahil mismo ang COA, wala naman pong pinapuputok at pinasasabog ang COA na magnanakaw ang Vice President at napakaraming ninakaw ng pera o budget ng bansa, mga kababayan, sa kanyang confidential fund. Kaya nga po nakakagulat di ba? Isang working hard, working Vice President, napakasipag ng isang Vice President magtrabaho. Kahit siya ay Vice President, nakikita po natin sa kasulok-sulukan ng Pilipinas. Ginagampanan niya ang kanyang mandato bilang parte ng executive. Tumutulong siya kahit ng kanyang budget ay limitado at binawasan pa ng napakalaking porsyento ng institusyon na kontrolado daw po ang pera ng bayan ayon sa Vice President. Ganun po na politika ang Vice President. Dahil nga po, wala po kasing makatatalo dito sa Vice President. Wala. Nada. Mahihirapan po silang talunin ang isang Vice President. Kaya po, gagawa ng paraan itong side na ito. Ito pong institusyon na ito, nagigil ma-impeach, kasama po ang napakarami pong nag-file ng impeachment. Karamihan po rito ay grupo pa ng CPP, NPA, NDF, Makabayan Black, mga tambay. Ang mga nagsampa ng impeachment. Napakahabang problema ng bansa. Itong grupo na ito na sumusuporta sa mga kaliwang grupo, yung pa ang nagpapabagsak dito sa Vice President na gustong makabangon at mabigyan ng magandang buhay. At siyempre po ang mga Pilipino ay hindi na po mamoblema sa taas ng bilihin. Pamumuhay natin. Ito pa ang gusto nilang tanggalin. Dito naman sa kabilang side, napakaraming issue. Sa mga congressman, sa institusyon ng Senado, Kamara, lalo po sa executive, ang Pangulo, napakarami pong issue. Lalo po sa droga, hindi po tinututukan itong side na ito, mga congressman. Issue sa droga, pinahinahamo na para matuldukan na ni Atty. Vic Rodriguez. Pero, ang mga congressman, senador ay tikom ang bibig, bulag, pipe, at bingi pagdating po sa issue ng droga. Nahandyan si Cathy Binag, ayaw nila ipatawag sa kanilang committee ng Quadcom o Twadcom o kung ano man, o Tricom, kung ano man ang ginagawa nilang committee dyan, walang hearing para po sa mga anomalya o sinasabi pong usapin na kailangan malaman ng taong bayan ang totoong kalagayan ng isang presidente kung ito ba'y gumagamit ng droga o hindi. Nang matuldo ka na. Kailangan na ng drug test, hindi po sa ihi, Polykel, hair drug test na po ang kailangan at dugo, mga kababayan. Pero dito sa kabilang side, wala. At mismo ang kanilang institusyon ay nalalagay na po sa kumunoy. Napakarami pong issue sa pera ang institusyon po ng Kamara at Senado. Lalo-lalo po sa pera natin. Di ba? Napakarami na tuklasan ng Vice President dyan.
Kaya po nang gugumigil sila, gagawa nila ng paraan, mga kababayan. Hindi po lulubay ang mga congressman na ito hanggat hindi po napapabagsak ang Vice President Sara Duterte. Bakit? Dahil manganganib po ang kanilang pagkatao, ang kanilang posisyon kung anuman sila, mga kababayan. Itong mga tao na ito ay markado po lahat sa Vice President. Karamihan po rito, di umano ay napakaraming mga anomalyang ginawa sa ating bansa, lalo sa ating kapirahan. Kaya hindi po nilang magugustuhan. At isa pa, mga kababayan, hindi nila magugustuhan ang gagawin ng Vice President dahil pati po, komento ko po, mga katambay. Una pong gagawin ng Vice President, ipapasa niya po ang bitay para sa mga politiko. Para po mabawasan po ang mga korap na politiko, mga kababayan. Hindi naman po hindi naman po dapat katakutan ang bitay. Wala pong dapat matakot sa bitay. Ang matatakot lang po dyan ay mga korap na politiko. Pero kung hindi ka naman korap, bakit mo katatakutan ng bitay? At lalong-lalo na po ang sinusulong na batas ni Pulong, pag naging Pangulo ang ating Vice President, papasa po ang drug test sa mga politiko, sa mga sangay, sa lahat ng sangay ng gobyerno at mga politiko, ay kailangan pong i-drug test po sila. Sa lahat ng uri ng drug test, random, kailangan po every 3 months, i-drug test po ang mga politiko, mga kabayan. Napaka-importante po. Sa panahon po natin ngayon, sa bagong Pilipinas, ay laganap na laganap po ang droga. Lalo-lalo po ang gumagamit nito. Pumutok na po, pinaputok na po ni Cathy Binag. Mga kilalang tao, mga politiko, mga mayayaman, gumagamit daw po di umano ng droga. Kaya kailangan na po itong sa batas. Gawin na pong batas ito para sa mga politiko. At nang mabawasan po ang malaking porsyento sa ating bansa kung ang mga politiko ay gumagamit ng droga, tinatangkilik nila ito, mababawasan po ang ating gobyerno na naglilingkod bayan ng mga bangag. Di ba? Malaking porsyento. Kailangan na po ito kasi pumutok na po kasi ang issue na mismo ang Commander-in-Chief at pati ang kanyang First Lady daw, ayon kay Cathy Binag, ay gumagamit ng droga. Kaya kailangan na po itong isabatas. Pero ang mga congressman, hindi po kasi nila gagawin yan. Hindi nila tatrabahuhin yan. Hindi nila gagawing urgent yung batas na yan. Mas gagawin po nilang priority yung pagpababagsak dito sa Vice President, mga tambay. Pero yung issue, napakaraming issue sa kanila. Ayaw nilang ipakita na transparent sila sa taong bayan, mga kababayan. Kung sila ay magagaling at lingkod bayan ng bansa, itong institusyon na ito, Senado at Kamara, magbibigay sila ng transparency sa mga Pilipino sa atin. Ire-report nila, lalo-lalo na ang ating kaperahan. Lalo-lalo na ang budget na ginagawa natin taon-taon. Pumutok kasi ang issue, magpasalamat kahit magpasalamat muna tayo, mga kababayan. Magpasalamat tayo. Napakalaki ng ginawa na pabor sa mga Pilipino, sa ating mga taxpayer. Ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte, na ibunyag po ito sa tulong po ni Congressman Ungab, nahandyan sila Attorney Vic, talagang in-expose po nila na muka at malaki ang tsansa po di umano na makurap ang ating mga pera tax natin dito sa ginawa nilang budgeting sa 2025 national budget, mga kababayan. Kaya nga po dinala po nila ito sa Korte Suprema. Kaya lang po, ang presidente natin ay talagang nag-react. Pag daw hindi pa siya pinaboran at hindi pumabor sa kanya ang Korte Suprema, ay isa-shutdown niya. Baka daw po ma-shutdown ang ating gobyerno, ang ating mga sangay o itong ating mga ahensya ng gobyerno, mga kababayan. Hindi po ba ito tututukan ng mga congressman? Ito ang dapat nilang tutukan. Yung ginawa nilang kapalpakan, itama nila. Di ba? Ayaw nilang tutukan, mga kababayan. Dahil ayaw nilang tanggapin. Pilit nilang pinagtatakpan ang ginawa nilang mga kabalbalan sa mga Pilipino sa paggawa nila ng report
dito po sa Bicameral Conference Committee Report o BICAM, mga katamay. Doon po nila ginawa ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na hocus-pocus. Pagdating po sa GAB, itong General Appropriation Bill, tapos na po. Kompleto na po ang mga blanco. Pagdating po sa Pangulo, dito po sa GAA, yung General Appropriation Act, tapos na po. Wala na po daw blanco. Kaya ang Pangulo ay pinipilit po talaga na walang blanco. Pero idinagdag lang po kasi natin yan dahil trabaho po ng mga congressman yan. Ito, trabaho dapat nilang tutukan yan. At yung kahirapan ng bansa, dapat po nilang tutukan yung sinasabi ng Vice President. Di ba? Ang Vice President natin, itong side na ito, si Vice President, nakita nyo po, nakikita niya ang problema ng taong bayan kasi lumilibot siya. Unang-una, lumilibot siya sa buong Pilipinas. Tinitingnan ng Vice President ang sitwasyon ng bansa, lalo ng mga Pilipino, kung ano ang nararanasan nila araw-araw ng buhay na nagdadaan sa atin, mga tambay. Di po ba? Ang presidente ba? Ano po ba ginagawa ng presidente? Puro release lang. Puro promises. Ganyan din po ang Kongreso. You know, nilalagay tayo sa mga pangako na napakahirap naman po nilang gawin. At inilalagay lang po tayo, pangako ang kasunod, pako na. Di po ba? Mga kabayan, nakita nyo mga promises. Ngayon, ano na naman ang pangbuyo o sinasabing pang blackmail ng mga congressman yata sa atin ng institusyon ng Kamara? Itataas daw ang sweldo. Bakit? Halalan. Magagawa ba nila itaas ang sweldo niyan, mga kababayan? Hanggang February na lang sila, itong month na lang ito. Break na sila dahil busy na sila sa pangampanya. Sige nga, anong katarantaduhan yan at kagaguhan at kabobohan yan? Di po ba? At yan, hindi po maipapasayan dahil magre-react po dyan ang mga businesses. Di ba? Ang asosasyon ng mga businesses sa Pilipinas ay magre-react. At unang-una, hindi naman po papayag yan na hindi rin sila magtaas ng produkto nila. Babawiin din nila yan, mga kabayan. Sa bandang huli, talo pa rin ang mga Pilipino. Ngayon, sobrang taas na ng bilihin. Itataas pa yan, kawawa ang mga Pilipino. Ang solusyon, yung sinasabi ng Vice President, gawa ng paraan, maibaba. Lalong-lalo ang pinangako. Di po ba? Kaya lang, never po nilang magawa, mga kababayan. Kasi wala naman mga proyekto Una-una, paano ka makapagbibigay ng mga trabaho sa Pilipinas? Yung ginawa po ng presidente na napakaraming biyahe, hindi naman po natin nararamdaman kung ano na ang impact nun. Yung isang damukal na biyahe ng Pangulo, napakarami, naging history pa nga yan, pinag-usapan pa sa ibang bansa. Ang napakaraming biyahe sa maiksing panahon ng isang Pangulo ng bansa. Ano po ang sinasabi niya ng presidente? Kailangan makahikayat na mamumuhunan sa ating bansa. Nangyari po ba? Kaya nga nung job fair, humihingi siya ng suporta at tulong sa mga negosyante sa ating bansa, lalo ang SM. Sa kabila nun, galit po siya sa mga incheck. Galit po siya sa China. Pero sa kabila nun, humihingi siya ng suporta at tulong para makapagbigay at makatulong sa mga kababayan daw po mabigyan ng trabaho. Ay ang may-ari po isang Chinese. May dugong Chinese po ang may-ari ng SM, mga tama. Hindi mo malaman, mga kababayan. Sa kabila rin na galit ka sa China, pero karamihan po, napakarami po sa ating bansa naman, ang may-ari po ng malalaking negosyo ay may dugo naman pong incheck. Pero sa kabila nun, galit ka naman sa incheck. Naisingit ko lang po. Dahil nga po, kasi ang ating bansa, hindi mo po pwedeng i-discriminate ang tao sa ating bansa. Dahil lalo-lalo na po, pagkausapin ng China o incheck, napakarami pong Chinese, Filipino-Chinese sa ating bansa. Kaya hindi mo pwede i-discriminate. Di ba ba? At yan naman po, nakita naman, dagdag lang po natin. Kasi noong panahon ni Pangulong Duterte, hindi po tayo nagka-problema dyan Di ba? Ni isang teritoryo wala pong nakuha sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ni isa. Na-stop po lahat yan.
Wala po sila. Sa panahon lang po ni Pinoy, ni Pinoy ang napakarami po yatang nakuha na teritoryo, mga kababayan. At hindi po tayo nagkaproblema dyan, mga kababayan. Kaya lang, nung maiba na po ang pulisiya, nakapasok na po ang bagong Pilipinas, bigla pong naiba ang pulisiya, mga kababayan, ng ating bansa. Dahil po sa Commander-in-Chief. Kaya, ano po ang dinanas ng ating bansa? Muntik pa tayong malagay sa alanganin katulad po ng giyera na dinaranasan ng Ukraine at Israel sa Middle East, mga kababayan. Buti na lang na handyan po ang dating Pangulong Duterte at ang mga nagmamahal po at nagmamalasakit sa ating bayan na hindi malugmok at mawasak at magkamatay ang mga Pilipino kung tinuloy ng isang Commander-in-Chief na may issue ng droga na ayaw magpa-drug test, mga kababayan. Kaya nga po, yung sinasabi ko nga po, mga kababayan, yung trabaho ng institusyon, yung trabaho ng grupo ng Bagong Pilipinas, mga congressman, ano ang tinarabaho nito? Puro pagpapabagsak po sa mga Duterte. Napakarami po nilang ginawang committee para imbestigahan po ang pamilya Duterte. Lalo-lalo po ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte. Talagang inaaraw-araw po nila yan, mga tambay. Napakarami pong involvement silang kinakabit sa mga Duterte. Pero dito naman po dito nga po, 'di ba? Puro 'yun ang trabaho nila na binigay po sa ating bayan. Wala po silang pakialam, hindi po nila nakikita ang problema ng bansa, kahirapan, napakamahal ang bilihin, kawalan ng trabaho. Mga kababayan, hindi po nakikita nitong grupo na ito ng Bagong Pilipinas, lalo ang institusyon ng Kamara at Senado. Pero sa kabilang side naman ng mga Duterte, continue pa rin po, nakikita po. Dahil nga po may pagmamahal, malasakit sa bayan, lalo-lalo sa mga Pilipino. Nahandun yung puso ng isang makabayan na ayaw niya na ang mga Pilipino ay nakita niya naghihirap sa kabila na may pera naman tayo. Ang bansa ay hindi naman po masasabing napakahirap ng ating bansa. Dahil nga nakapagba-budget pa tayo ng how many trillions every year. Kaya lang po, hindi po nila maipaliwanag sa atin kung paano po nila tinutugunan ang problema ng bansa 3 taon na. Kasi pinakita lang sa atin itong side na ito, puro pamumulitika lang po yata. Samantalang dito sa kabilang side, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, gusto niyang gumanda kahit papaano ang sitwasyon ng mga Pilipino, lalo sa mga presyuhan dahil kakarampot ang kinikita ng mga Pilipino. Lalo na mga ordinaryo, di ba, manggagawa. Pero, wala po kasing power. Hindi naman po magagawa ng isang Vice President yan. Habang siya ay Vice President, hindi naman po siya ang may control ng bansa. Isang Commander-in-Chief po ang may control ng ating bansa. Kaya nga po, napilitan na siya. Kahit sobra po ang pamumulitika sa kanya at gustong-gusto na po siyang pabagsakin. You know? Talagang pinipilit, pero ang taong bayan kasi, mga kababayan, tayong mga Pilipino ang nakakakita ng sitwasyon. Kung ano ang nangyayari, kaganapan sa ating bansa, lalo sa politika, ang tinatrabaho nila. Napakalaki po ng diferensya. Dito po sa side na ito ng Bagong Pilipinas, mga proyekto, hindi napapakinabangan, lalo ang 5,500 control at ang pinapasok nating mga negosyo, katulad ng Maharlika Investment Fund at ang ating mga kagintuan, hindi man lang iniimbestigahan ito ng mga congressman, senador. Ano na nangyari sa Maharlika? Ano na nangyari sa flood control? Ano na nangyari sa ating kagintuan sa Central Bank? Ano na nangyari sa ating PhilHealth? Ano na nangyari sa ating mga kabangko? Ano na nangyari sa GSIS, SSS? Yung mga kinuhanan ng salapi, pera ng Pilipino, pera ng taxpayer, contribute ng mga Pilipino. Nakuhanan mo ng billion-billion, mga katambay. Walang investigasyon dito. Walang report ng pamahalaan saan nila dinadala ang pera ng Pilipino. Kinukuha nyo ang how many billions, trillion. Ano ang mga programa, proyekto para po ma-audit ng Pilipino. Sambayan ng Pilipino, ma-i-audit ang aming kaperahan. Saan nyo pinagdadala? How many billions, trillions? Ano ang mga proyekto? Madaling i-audit yan. Makita lang namin kung ano mga programang pinaglalagyan nyo, kung saan nyo dinala. Kaya lang, pag dinala nyo na sa BICAM, mga kababayan, sa BICAM, at pag ang mismo na po,
ang Vice President ang nagsalita. Hausyaw ang budget, hausyaw. Ginagawan po nila ng extraordinary dahil mismo ang Vice President. Ano po sabi? Yung 5 billion naging 15 billion. Yung mga programa po na dapat pong ayusin at magpagawa ng mga eskwelahan nung siya ay Secretary DepEd, ng DepEd Secretary, di ba? Wala sa proposal budget niya yun. Ginawang 15. Saan mapupunta ang 10 billion? Yun ang tanong din ng Vice President, mga kababayan. At kung natupad po yun, malaki po ang chance din na siya ay politika dahil pipirmahan niya yun. Yung releasing, mga kababayan. At nakarecord po yun na 15 billion ang budget po ng DepEd nung mga programa na yun. Pero pag inaudit po ng mga congressman yun dahil ipinupolitika siya, dahil siya ang Secretary ng DepEd, siya ang mananagot nung another 10 billion na hindi naman po mapupunta sa programa. Kaya matalino ang Vice President. Bago nyo ko magawan ng mga plano nyong pagpapabagsak, demolition job sa akin, nag-resign na po siya. Napakatalino. Bago nyo ko tamnan nyo ko ng tamnan na napakalalaking korupsyon na hindi naman ako ang kumukuha. Kayo ang kumukuha, di umano. Nag-resign siya. Mga kababayan, ganong katindi po, katalino ang Vice President. Gagawin pa lang nila, alam na ng Vice President ang kanilang mga karakas estilo. Kaya nga sinasabi ni Kamanong, never nilang magugustuhan maging presidente ang Vice President, mga tambay. Dahil lahat ng ginawa nilang mga anomalya, yung ginawa nilang panggagago daw, ginawa po nilang gatasan. Di umano ang ating bayan, ang ating pera, ginawa po nilang gatasan yata, mga kabayan. Kaya po, kumpleto po yan. Maraming hawak na dokumento ang Vice President, kaya malilintikan po sila dyan. Di umano. Lalong-lalo po ang pinasabog niya, ang speaker, ang saldico, at lalong-lalo na po ang pumutok na issue sa bicameral nila, itong bicameral conference committee report o BICAM, mga tambay, delikado po yan. At yung mga pinasabog po ni dating Pangulong Duterte na mga estapa raw ang ginawa sa pera natin, delikado po yan. Delikado po sila dyan, mga congressman at mga senador, mga kabayan, pag naging Pangulo ang Vice President. At delikado rin po, mga kababayan. Delikado rin po sila lahat. Pag hindi po sila nakabalik sa pwesto at natalo po itong mga congressman na ito, itong congressman po ng kaalyado ng Pangulong Marcos, pag hindi po ito nakabalik at ang mga senador, karamihan ng mga senador sa grupo ng Bagong Pilipinas ay hindi po manalo, mga kababayan, disgrasya po sila. Disgrasya. Lalo pag napalitan ng speaker, napakarami pong investigasyon ang magagawa at gagawin pag napalitan na po ang speaker at kaalyado ng mga Duterte ang nakapasok, majority sa Congress at Senate, patay silang bata ka. Napakarami pong investigasyon, mga kababayan. Isang damukal. Kaya po pipilitin po nila na hindi po makapasok ang mga Duterte, lalo ang mga kaalyado nito sa Kongreso at Senado. Kaya nga po napakaraming issue, napakaraming marites na pinasasabog. Pati nga ang adeng, ano sabi ng adeng? Di ba? Ano sabi ni adeng? Ano sabi ni Senadora Amy Marcos? Ano sabi niya? 1 trillion ang budget para sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Ayon yan sa marites ni Senadora Amy Marcos. Ganon po sila kadesperado. Kaya sila sobrang desperado kasi natuklasan po kasi ng Vice President ang ginagawa nilang panggagago lalo sa ating kaperahan. Ang ating kaperahan. Ang mga ginagawa nila, napakalalaking numero. Mukha po yatang nailalagay lang nila sa kanilang malalaking bolt. At mga nai-invest po yata sa mga bago nilang mga ari-arian, sa kanilang mga bagong luho
Nakita naman po natin sa Kongreso, ang mga Kongreso, pangkaraniwan ka lang nung ikaw ay naging congressman. Ngayon, katulad po, may isang teacher. Pero ngayon, ubod ng yaman ng isang teacher. Tumatakbo pang mayor, mga katambay. Tumatakbo pong mayor ngayon. Nagmula ka sa isang guro, pero ngayon, ang iyong pamumuhay, ang iyong mga luxurious, milyon-milyon ng halaga, ang iyong sasakyan, how many millions, ang iyong mga mansyon, ang iyong ari-arian ay biglang lumobo. Ganun po yata karaming pera pag ikaw ay nanalo bilang congressman pa lang yan, mga kabayan, congressman pa lang. Pero yumayaman ka ng isang damukal na pera po yata ang napupunta pag ikaw ay congressman yata, mga kabayan. Lalo pa kung senador. Congressman pa lang, nakikita mo na pag-unlad, napakabilis na pag-asenso nila, pagyaman yata. Di lalo pa ang mga senador. Lalo kung ang senador ay yung sinabi po ni Vice President Sara Duterte, mga talamak, sugapa sa pera at kapangyarihan. Di ba? Ano sabi ng Vice President? Yung mga nakabalik sa kapangyarihan, ayaw na nilang maalis, mawala sa kanila. Bakit daw? Dahil sa pera, kapangyarihan, at may bonus pa raw, napakaraming droga, ayon sa Vice President, mga kabayan. Muli po, mga tambay, maraming salamat po. Konting tiis na lang po. Nakita naman po natin, sa kabila na ang ginagawa po nilang panggigipit, pangiipit, at pilit pong pagpapabagsak sa ating Vice President at sa mga Duterte, dire-diretso pa rin po ang ginagawa nilang trabaho kahit limitado na lang. Ginagawa ng paraan ng Vice President kahit limitado ang kanyang budget ay maihatid pa rin, makapaghatid pa rin po siya ng tulong sa kasulok-sulukan po ng bansa. Maraming salamat po, Vice President, dahil hindi po kayo kinain ng sistema ng bulok na sistema ng politika sa ating bansa. Maraming salamat po kasi hindi po kayo bulok, hindi po kayo nabulok na politiko sa ating bansa. At talagang napaglabanan nyo po, talagang in-expose nyo po ang mga bulok, ang mga kabulukan ng mga politiko sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyo. At aasahan po namin, at syempre po, isasama rin po namin sa aming mga dasal ang number 1 po, ang inyong kaligtasan. Ang kaligtasan nyo po, dahil nga po, hindi naman po ligid sa amin na talagang nagkakaproblema po ang inyong seguridad, lalong-lalo po sa sobra pong pamumulitika sa inyo. Sobra po, nagagamit na po ang puwersa yata ng gobyerno, dahil nakita naman po natin, pati seguridad nyo po, security nyo, ay nagkaproblema po sa bagong Pilipinas. Dasal po namin, dasal po na inyong lingkod ng sambayanang Pilipino na nakikita po na para sa tama ang ginagawa nyo. Nahandyan po ang support at dasal, pag-iingat at ingatan po kayo araw-araw. Ang inyong sambahayan, ang buong pamilya po ninyo ay maingatan po sana loobin. Muli po, maraming salamat po muli sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Maraming salamat po, mga kabayan. Thank you po. Mabuhay po tayo, mga Pilipino. May pag-asa pa. Paalam. Bye-bye. Ingatan nawa.